Mapagpalang araw po sa lahat, lalo na sa tagapagpanood ng aking video na ito. Marami pong salamat na ikaw po ay nanonood ngayon. Ako po ay si Sister Julie at narito po ako muli upang magbabahagi tungkol naman sa katuruan na meron kami bilang Kristiyano. Ang pananampalataya na meron ako ay born again Christian, na kung saan ay sentro po ang ating banal na Ama, Diyos sa langit, sa kanyang banal na Espiritu lamang. Sentro sa pagsamba. Mga kapatid, sa kasalukuyan na nangyayari ngayon, lalo na sa giyera na meron tayo sa panahon ngayon, kahit na nagsisimula lamang sa ibang bansa, ay hindi pa rin tayo bilang Pilipino dito sa Pilipinas, hindi pa rin tayo safe. Hindi pa rin tayo ligtas sa anumang posibleng giyera na mangyayari sa bansa natin. Mga kapatid, may mga kaibigan kasi ako sa Middle East na nagtatrabaho ngayon. At matatanaw ko ang kanilang mga post sa Facebook na sila ay natatakot sa giyera na kinakaharap nila ngayon. At natatakot sila na baka hindi na sila makakauwi sa bansa natin, sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Kaya naman ako ay sobrang nalulungkot po sa kanilang kinakaharap ngayon. At kung ikaw po ay nasa Middle East ngayon na nanonood, ikaw po ay mapagpala ngayon. Napaka-bless mo po na napansin mo ang video kong ito. Alam mo kung bakit? Kasi nga, ako ay magbabahagi tungkol sa pag-aayuno. Alam niyo po, ang pagdadasal, okay naman po ang pagdadasal. Lalo na ikaw po ay nagdadasal ng taimtim. Ngunit ang ating banal na Ama sa langit ay tumitingin po iyan sa puso. Hindi po tumitingin sa anumang mga lalabas sa iyong bibig, kundi tumitingin po sa iyong puso, sa isipan. Lalo na kung ikaw ay nagdadasal ng taimtim, ngunit nasa pamumuhay ka pa po sa anumang mga makakasalanang gawa, na kaya mo pang manood ng mga anumang mga masiselang mga panunuorin, o kaya naman ay may mga bisyo ka pa at ikaw ay nagdadasal. Kasi po ang mga panalangin ng isang tao, naririnig po iyan ng banal na Ama, Diyos sa langit. Masama ka man o mabuting tao, kapag ikaw ay nagdarasal, naririnig po iyan ng Diyos. Kahit na hindi ka pa po nakapagsalita ng anumang iyong isasambit, ay naririnig na po iyan. Alam na po ng Diyos ang nasa puso't isipan mo. Kaya naman hindi po agad na masasagot ng Diyos. Naririnig lamang niya, ngunit ikaw po ay susubukin niya kung ikaw ba ay karapat-dapat sa panalangin na pinagdadasal mo. Kaya naman magkaiba po ang pagdadasal na walang pag-aayuno. Kung may pag-aayuno ang mga panalangin mo, iba po ang epekto na pag narinig po ng Diyos ang pagdarasal mo na ikaw ay walang kain, walang inom, dahil gusto mo na makamtan na mabigyan ka ng iyong mga panalangin, na masagot ka ng Diyos. You let your body follow your prayer.
Pinapakita mo kasi sa Diyos Ama na eto ako, Diyos Ama. Taos puso ako nanalangin na pati katawan ko dinala ko na sa panalangin. Hindi ka na kumain. Hindi ka umiinom ng kahit ano ng ilang oras para lang sagutin ka. Do you think God will answer you right away sa panalangin may pag-aayuno? Yes po. Sasagutin ka ng Diyos diretso. Bago ka palang nag-aayuno, bago ka palang nanalangin na nag-aayuno, may nakahandang sagot na po ang Diyos. At tamang panahon na sasagutin ka niya. Yan po ang diferensya na kung saan ikaw lamang ay nanalangin na walang pag-aayuno. Proven and tested ko na yan, mga kapatid. Sapagkat ako ay nakatapos ng pag-aayuno ng mga napakataas na araw. Ang pag-aayuno ko po noon ay more than 17 hours na straight na oras yan, na walang kain, walang inom. Nagdarasal lamang ako, nagbabasa lamang ako ng mga salita ng Diyos sa Biblia. At nagbibigay ng mga kanta para sa Diyos habang nanalangin. Ang pinagdadarasal ko noon, nagdarasal ako para sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Masasama man o mabubuti, matanda man o mga bata, lahat pinagdadarasal ko during sa pag-aayuno ko noon. Yung pag-aayuno ko, total 600 days po yun na diretso. Nag-aayuno po ako, walang kain, walang inom kada araw, na minsan naabot ako ng 20 hours every day. Ang pinakamataas ko na pag-aayuno ay 24 hours. Ngunit nung nag-aayuno na ako ng 600 days na diretso, hindi po bababa ng 17 oras ang pag-aayuno ko noon. Madaming mga kasagutan na sa panalangin ko habang ako ay nag-aayuno noon, at ngayon patuloy po na sinasagot ng Diyos ang aking mga pinagdadarasal. So kaya naman, mga kapatid, sa pag-aayuno ko sa 600 days, nakatanggap po ako ng mga propesiya. Mga propesiya na anong mga kahihinat na mabibigat na mga pangyayari, na mga sakuna o kaya ngunit hindi lamang ako nagbabahagi ng mga propesiya na mangyayari sa mundong ito. Nang sa ganon, hindi po matatakot ang mga tao. Nagbahagi rin ako one time na tungkol sa mga propesiya na natanggap ko during sa pag-aayuno ko. Una na dyan ang pag-upo ni Donald Trump. Nakaupo po siya bilang presidente, at si Bongbong Marcos rin, makakaupo rin siya bilang presidente ng Pilipinas. Natanggap ko ang propesiya na iyan noong 2019 dahil nag-ayuno ako simula sa January 13, 2018 hanggang September 2019. Kaya yung mga propesiya na meron ako ay lahat yan nasa pag-aayuno ko na 600 days. At yun na nga, nakaupo na, nanalo si Bongbong Marcos, nanalo si Trump. Kaya naman may posibilidad na maggera na dito sa Pilipinas kapag nakaupo na itong dalawa na to. Yan po ang propesiya na natanggap ko. At ang gera kasi magsisimula yan sa ibang bansa. Kasi kung magsisimula po ang Russia ng gera, yan po ang simula ng gera sa lahat ng mga bansa. So kaya naman, mga kapatid, focus po tayo na kailangan po natin manalangin na may kasamang pag-aayuno.
ibabahagi ko sa lahat na ang tanging paraan na ikaw ay maligtas sa kasalukuyan na giyera, kung saan ikaw ay nasa bansa na may giyera, mag-aayuno ka po at habang nagdarasal. So, ang pag-aayuno ay hindi po yan basta-basta na hindi ka iinom, hindi ka kakain at nanalangin ka agad. Hindi po yan. May mga tagubilin po ang Diyos na binigay sa akin, mga instruction kung ano pong gagawin sa kada oras, kada araw sa pag-aayuno. Kailangan pa ba mag-ayuno? Kung sasagutin naman ng Diyos ang ating panalangin. Mga kapatid, kailangan po ang ayuno. Hindi sapat ang panalangin sa totoo lang. Hindi po sapat ang panalangin. Galing na po yan sa ating banal na Ama Diyos sa langit, na ang panalangin ay titingnan pa po niya yan. Titingnan pa po niya ng mga ilang araw, ilang buwan, kung ikaw po ba ay karapat-dapat sa kasagutan ng iyong mga panalangin. Sapagkat sa mundong ito, madami na pong mga tentasyon. Isa na yan ang cellphone, mga gadgets. Isa na yan. Mahirap po manalangin ang mga tao sa panahon ngayon nang dahil sa teknolohiya na meron ang mundong ito. Kaya naman, ang tanging makakapagligtas sa iyo, lalo na sa bingit ng giyera, ay ang panalangin na may pag-aayuno. At message mo lamang ako kung nais mo po matuto, nais mo po malaman kung paano po mag-aayuno. At siya nga pala mga kapatid, makakasimula po ang isang tao sa pag-aayuno sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kung ikaw po ba ay mapipili niya na karapat-dapat ka sa gawaing ito, mapipili ka po niya na mag-aayuno. Yun lamang po mga kapatid. Sana po ay may natutunan po kayo. At maraming salamat, nawa ang ating banal na Ama Diyos sa langit ay magpapapala po sa pakikinig mo sa akin ngayon.